Another day, another J. Fern's wife story. Biyernes ng umaga, nag-send ng video at picture si Richard sa amin. Meron na naman daw na trap na sawa sa lambat sa range area. Pangalawang beses na ngang nakakahuli ng ahas ang lambat na yan. Buti na lang talaga at matibay ang nabiling range net ni J. Fern. Kahit anong lakas ng ahas ay hindi napupunit ang range net. Natrap na nga ang ahas bago pa man makapambiktima ng mga manok. Diyan din sa area na yan natrap yung ahas nung nakaraan. Malamang diyan sila sa malapit nakatira. Signal number 3 na nga kami dito nung Biyernes at nung umaga maganda pa ang panahon. Medyo maambon lang kaya dyan sa garahe nagpatuka ng mga manok si J. Fern. Pupunta sana sa manukan si J. Fern para makita niya yung natrap na ahas doon. Kaya lang bago magtanghali ay umulan na ng malakas kaya inilagay na sa folding ni J. Fern ang mga manok. Naglandfall na nga ang bagyo niyan kaya siguro malakas na rin ang ulan dito sa amin pero wala pang kasamang hangin. Hindi na nga nakaalis si J. Fern at chinat niya na lang si Richard ng mga gagawin doon. Kahapon pa binilinan din ni J. Fern si Richard ng mga gagawin sa mga manok. Nagdala din siya ng mga bayong para kung sakaling lumakas nga ang bagyo ay mailagay sa bayong ang mga manok. Malakas ang ulan. Bago magtanghali nga ay lalong lumakas ang ulan. Tahimik naman ang ibang manok namin na nasa multipurpose pen. Kampante pa nga kami niyan dahil wala pang kasamang hangin ang ulan. Bandang tanghali nga ay tumila na ang ulan at nag-umpisa na nga akong magligpit ng mga kalat dito sa likod. Si J. Fern naman inayos ang mga folding na nasa terrace. Bandang alas 12 nga ay biglang kumalma ang panahon at ako'y natakot na kaya lahat ng lili pa rin dito sa may kusina namin ay pinagliligpit ko. At nung mag-aalas 2 na nga ay nag-umpisa nang humangin. Mahina lang siya sa umpisa at wala pang kasamang ulan. Pagkatapos ko nga magligpit, ay binanlawan ko na itong iniikot kong mga damit dahil inabutan na nga ng brownout. Sisimula ng hangin. Sana ganyan lang ang bagyo. Nagsisimula na ngang lumakas ang hangin at umaambo na. Niligpit na ni J. Fern ang mga scratch pen. Maya-maya nga ay lumakas na ang hangin at may ulan na rin. Dito pala sa amin dadaan ang bagyo kaya gano'n na lang kalakas ang hangin niya dahil signal number 3. Buti na lang talaga wala pang isang oras na nalasa dito ang bagyong Opong dahil kung nagtagal pa siya at may kasamang mga ulan malamang madaming napinsala. Bandang alas 4 ay humina na ang hangin at tumila na ang ulan. At habang kalmado ang panahon ay nagpatuka muna kami ng manok. Pinhawat na hina ang hangin at ambon lang. Nagpapatuka muna ng mga manok. 4 o'clock na. Nagmamadali na nga ako magpatuka ng manok dahil ang iniisip ko ay lalakas ulit ang hangin maya-maya. Si J. Fern nagpapatuka ng mga manok doon sa harap. Ako naman lahat ng manok dito sa likod. Ako ang nagpatuka. Saglit nga lang ako nagpatuka ng mga manok dahil nagmamadali nga ako at pinainom ko na rin silang lahat. Si J. Fern naman ay tapos na uling magpatuka ng mga manok, nilagay na niya ulit ang mga ito sa folding at pagkatapos ay sinalay niya ang mga sanga nitong natumbang abukado. Ito namang mga suha namin, hilaw pa yata ay nanlaglag na agad sa puno. Mababaw lang pala ugat. Ha? Pati yung pinya. Ay, sayang yun. Mamumunga na sana. Sana okay lang din ang mga manok namin sa farm. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!